Sa kasalukuyan, hindi naman po siya related sa eleksyon. Yung issues patungkol na naandoon, na hinihiri ngayon sa ating Senado, wala po ito patungkol sa eleksyon. Kaya lamang, ang atin is mas maganda na ina-anticipate natin ang kahit na anong eventuality na pwedeng mangyari. Ang sa amin lang po, sana hindi mapigilan yung pagboto ng ating mga kababayan magmula sa kung saan sila naandun ngayon, papunta sa lugar kung saan sila boboto. Alam niyo po, ang polling places kasi, o yung eskwelahan kung saan sila boboto ay 5 kilometro ang layo doon sa kung nasaan sila ngayon. Miyembro man sila o hindi nung mismong grupo na pinapatungkulan. So, ang ating pong dapat masigurado, dapat magmula sa kung saan sila naandun, papunta sa eskwelahan, dapat maayos at makakaboto sila nang walang pressure, nang walang dikta ng kahit na sino, at the same time, base sa kung ano yung kalooban nila. Yun yung issue lang sa Socorro. And that's the reason why the COMELEC is monitoring closely the development in Socorro and likewise yung hearing dyan sa Senado. In fact, again, I would like to reiterate, I respectfully ask the regional director ng PNP na kasalukuyang uma-attend din sa hearing sa Senado, na ang sabi ko, kung sakasakali lang na matapos na maaga ang pagdinig doon, baka pwedeng makausap ko. Whether ako ang pupunta o baka pwedeng maimbitahan dito sa COMELEC, yung lahat ng involved na ipinatawag doon sa hearing. Willing nga akong pumunta sa Socorro nung isang araw, pero willing na willing akong makausap sila upang maipahayag ko yung sentimiento ng COMELEC na sana anuman po yung mga ibang issues na nagkalat dyan at nalalaman ng ating buong bansa, sana po hindi maapektuhan ang halalan at pagboto ng ating mga kababayan. Otherwise po, the COMELEC will have to enforce the law and the COMELEC will have to utilize all the resources and the powers provided for by the Constitution to ensure lang that the right of suffrage is protected.